Um, dati, iba pang mga experience ko sa sa loob ng 20 years ko doon sa NPA. Naranasan ko na naman yung na-experience ko yung TIOS na ginawa sa NPA doon sa Zamboanga. Actually, yung pagpaplano ng ginawang tactical offensive ng Zamboanga, yun, buong 89 ang nagpaplano at saka yung sa region talaga yun na mga planning na magtios doon sa Zamboanga. Doon ang compact, unit compact, RSDJ compact, tapos doon yung unit ng 89 na dati Julito Tiro Kuman. Galing siya sa unit na Jabar sa Lipudan Kuman. So, yun ang naggawa ng plano. Kasi, yung mga plano na yun sa Zamboanga na TIOS, doon si Akalulong o Kaparis, doon siya. Kwento kung sino yung mga personalidad na dito ng mga panahon. Doon si Akamuling, Junicio Micabalo. Doon si Lorna Micabalo, Akaating. Doon si Joker na kalimutan ko ibang mga pangalan niya, pero Joker. Doon si Tado. Yung namatay? Na pinsan mo? Doon si Tado. Tapos, doon si Sagob, Akasagob, or Akaluding. Siya ang CEO ng di pa 89 yung naka-area dito. Pa siya? Julito Tiro Kuman. Galing siya sa unit na Jabar sa Lipudan Kuman hanggat sa naging Julito Tiro Kuman. Hanggat sa naging Front 89 siya. Yun ang niya. Tapos, doon si Akamido, yung asawa ko. Tapos, si Joker, isa siya sa naging command sa pagplano ng Joker, sa Lodeng, at saka si Lulong, at saka si Muling. Sila yung mga sa region level. Sila. So, pag plano na maging maghandak ng TO, tactical offensive sa Zamboanga, yung mga tao na naging involved sa Kuman, palagi silang nagmi-meeting, ganun, kasi gusto nila ng mawasak talaga yung detachment ng Zamboanga, kampo ng Zamboanga. Kasi yun ang mabagahe namin sa pagpalawak sa area namin doon sa Kabanglasan area. At saka Upper Pulangi. So, ganun. Naka-planning na, nahanda na nila yung supply, yung mga bala, mga baril, kondisyon na. Tapos, nakahanda na yung lahat ng mga tao na naisama nila doon. Nahanda na yung maiwan doon sa balikan nila na unit, yung admin namin, yung Minbody Selby na nag-ayos ng pagkain pag makabalik sila.
So, noon, yung ano ko, yung palagi kong volunteer, Mm. yun na tuyos. Isa pa yun na gusto kong sumama. Mm. Mm. Sumama. Tapos, pagka nabuo na yung plano, sabi nila, maiwan ako doon kay Lolong, kasi region man si Lolong, hindi na nila sinali. Siya ang nag-monitor sa lahat na tios na ginawa. So, ganun. Sabi ni Lolong, sabi ko, sama ako doon. Nung magmanong ako. Kung baga kuya. Nung sama ako doon, sabi niya, huwag kang sama. Ikaw ang pinili ko na maiwan dito sa akin. Kasi, ikaw yung supply officer na mag-asikaso sa lahat na pagkain para kung ano ang mangyari sa mga nagtios. Sa atin nun sila sa atin sila maghingi ng pagkain. So, ikaw ang mag-prepare kung saan-saan yung mga pagkain natin na pwede natin dalhin sa kanila. May tropa, may mga kasamahan man tayo dito. So, yun ang gamitin natin kung saan sila magpahatid. Oo. Pero ikaw ang nag-prepare lahat. Sabi ko, sana sasama ako. Ganon. Yung medical, silang Lorna Micabalo, may hinahanda sila ng mga supply ng medical doon sa pero malayo sila doon sa target. Medyo malayo sila kasi parang doon dalhin yung mga pasyente na kaya nilang gamutan. Doon. Yung nangyari na yun, may isang sasakyan na civilian vehicle na ginagamit ng NPA na sakyan nila parang papunta sa detachment. So, nag-hold sila ng sasakyan para gamitin nila, ginawa nila ng cover na mga lupa na ilagay doon sa sako. Pinaghandaan nila. Naghandaan talaga. Para doon yung mga kasamahan namin doon makakover. Kung ano man ang mangyari sa daanan or pagdating may putukan, may kakoberanan sila. So, ganun. So, punta sila doon. Pagdating nila doon, pagdating nila sa detachment, yung sasakyan nila, yun na talagang, Binangga. Binangga na nila yung gate. Binangga nila ang gate para, alam naman sa detachment na may lulusob sa kanila. Kasi, yung tao na nakuhaan ng information na medyo kumpiyansa yung doon sa detachment, Bumaliktad. Oo, bumaliktad. Yung pagbalik niya sa actual, lapit na ang time, doon siya bumaliktad. So, pag last minute, nakapaghanda pa ang sundalo na dagdagan ng trupa ang Sambuangita. Kasi ang alam namin doon, kunti lang yung natira doon na mga naka-duty. Di nagdagan ng 9 na personnel, 9 na trupa yung doon sa Sambuangita. Kasi alam naman nila na may maglusob kasi bumaliktad na yung ginawa namin na last minute. Pagdating, binangga yung gate, sabay na nagtatalon yung mga trupa, ay mga kasama namin, hanggang sa putukan na talaga. Puputukan na. Kung alam natin may naka-plaster na palaging nakasugat ng mga NPA, yung Sniper. naka-score o sniper nila. Yun na yun ang maraming nakapatay
napatay ng NP. Yun na yun ang ginawa ng kuman, sabi ng kuman sa kumpak. Krema man yan, dati. Krema. Sabi niya, tulungan kami dito kasi tumawag siya sa radyo yung pinaka-kuman nila, si Sagog, Loding. Tulungan kami dito kasi marami nang namatay sa tropa niya, grupo niya, sa unit niya. 5 nang namatay doon sa harapan niya. Si Uwin, yung Uwin nag-CO doon, sabi niya, tulungan kami dito, umiyak na siya. Oo, umiyak na siya dalang hingi ng tulong sa kuman. Yung si Sagog, sabi nila, sige, alis na tayo kasi di natin kaya. Alis na. Withdraw na sila. Sabi ni Lulong, Akalulong, sabi niya sa akin, wala talaga to. Pildi talaga to na tiyo. Sabi niya. Bakit anong nangyari nun? Baka na yung asawa ko doon yun. Sabi ko, takot ako ba? Sabi niya, wala. Alis na sila, withdraw na sila. Pero, maraming patay. Ay, sabi ko, sana. Hindi. Kasama yung asawa ko sana, sabi ko. Sabi niya, hindi, wala. Yung, nakuha nilang baril. Naku, 2 lang yata yun. Oo. 2 lang yata to. Tapos, sabi niya, putang ina. Sabi niya, galit na siya. Putang ina na tiyo na to. Ang gira sa tama, sabi niya, hindi man ganito ang nangyari. Yung dating mga gira na niya, alam niya. Sabi niya, yung sa tama, hindi man yung nangyari. Dito, maraming namatay. Sabi niya, ano bang ginawa niyo? So, ganun na yun. Alis na yung tao. Yung driver, sugat na dito sa liig. Sugat na sa liig. Tapos, drive na naman siya. Pinigilan na lang niya na hindi makapag, ang sasakyan ba? Parang ma-rescue, ma-safety niya yung mga kasamahan niya na buhay. Drive siya. Pero, yung pag-drive niya, na siya? Medyo, baga na siya sa 50-50 na, kumbaga siya sa, niya, tama niya kasi liig siya na ugatan. Si Kaumar. Drive lang siya. Drive siya hanggang sa nakarating sila sa Sitio Malilong. Doon na siya na masyadong, di na niya kaya. Malilong. Pero nakarating pa yung rescue niya sa mga kasama niya. Nakapunta pa sila doon sa safety na lugar. Pero yung mga 12, yung 11 na yung 11 na namatay, nakasamahan namin doon. Doon talaga, sa detachment na iwan. Siya ang pang-12 na namatay. Siya lang ang nadala. Yung 11, yung namatay doon na hindi na namin nadala. Hindi na nila nakuha. Kahit yung armas, nadala, pero yung mga tao lang na. Grabe yun ah. Isa sa nasugatan na dito sa niya, maraming sugat. Isa si Ambo. Na nandito Maraming ngayon. splinter sa katawan niya. Si Ambo. Doon sila, sabi ni Lulong, baga, na siya. Sabi niya, dapat dito kayo naka-withdraw sa amin, parang maalagaan sila, di man kaya. Doon sila sa pinaka bundok sa Balaudo sila nakapunta. Doon na naman kami. Sinusundan naman namin sila. Parang magamot namin yung mga silang Ambo. Kasi 12 ang namatay sa labanan na to.
17 ka mga wounded ang dala-dala nila. Grabe laki na puruhan talaga. 17 ka mga wounded, yung mga nasa, mga ano na lang, mga natamaan. May nasugatan dito, bali yung, bali, tapos may sugatan dito, di na di na makapaglakad. May babae na nasugatan dito sa tiyan, pero konti lang ang sugat niya. Marami siya lang dala ng mga sugatan. So, habol kami doon sa Balaudo. Dating namin doon sa Balaudo. Doon na ginamot yung mga samaron, mga wounded. So pag yun na yung time na yun, nag-assist. Ina-assist yung buong planning. Yung ginawa nila, medyo, ginawa nila yung, tinatrabaho nila sir, pero may konting may konting difference na ng plano na may kaalaman na yung ibang mga tao, mga ganun, alam na may maglusob, ganun. Pero hindi nila hinihinto. Tuloy nilang kinakasa, tuloy nilang linulusob yung detachment, pero alam na sa sundalo na ngayong mga oras na to, yun ang pagdating nila. Yun ang mali nila. Yun ang mali nila. Sinabihan ko na yung asawa ko, may kayo, tinaod na, tinanim na bomba. Nakuha. Isang na yun. Isang na yun. Oo. Isang may puruhan na may kaalaman na yung nasa paligid. Bakit ituloy niyo pa? Kung itinuloy niyo, dapat hindi na kayo nagsakay. Hindi na kayo nagamit ng sasakyan. Naglakad na lang sana kayo. Tapos doon na lang nyo dinadaanan o doon na lang nyo inatake sa likuran na banda para hindi nila alam. Ginamit pang sasakyan, so yung nakuha na bomba na to, may posibilidad na may pa siya, may mga planning pa na hindi nila alam. O kung nagbaliktad na yung isa na last minute nung time na yun, hindi, nakaprepare ang kalaban, nakaprepare ang sundalo doon. Ibig sabihin, nagsisihan talaga doon. Masyadong nagsisisihan. Kaya anong nangyari doon? Talagang sisihan yun. Talagang Sila, nagsisisihan. Yung, si Akalulong, si Capares, sabi niya, bakit? Hindi naman lang kayo nakapag-isip na medyo delikado na. Bakit hindi naman lang kayo nakapag-isip na atras na lang ang planning. Parang ma-preserve natin yung mga tao. Hindi naman napahamak, sabi niya. So kung ganun sana ang nangyari sa isip nyo, hindi na lang yung palaging post kung may mga plano, hindi na mag-isip sa iba pang mga posibleng mangyari. O, hindi sana yun mangyari sa mga tao natin. Ka pa? 12 na mga tao ang namatay, may 17 na mga sugatan. Pagkatapos na okay na yung mga sugatan, bumaba na naman, umuwi na kasi takot na sa gira. May nag-surrender na. Maraming ganon. Nangyaring ganon. Oo. Yun ang time na yun, doon kami binubuo na PBY. Pulang Bagani Unit. Doon kami ilinagay sa boundary ng Agusan Sur at saka Bukidnon. Doon kami Dahil sa isa sa solusyon na yung asawa ko na masyadong matapang, doon siya ilinagay na magdala ng isang unit na PBY. kasi itong nangyari na to, malapit na rin yung isang taon pa, mamamatay na yung asawa mo di ba? 2009, yes. Ay, hindi pala. Yeah, 2012 pa. 2012 pa, so 3 taon pa. Pero, ano ba reputasyon ng asawa mo na noon? Bigyan pugay nga natin yung asawa mo ngayon. Kasi kanina, umiiyak ka sa pagkamatay niya. Pero ito ngayon, bigyan pugay mo nga siya bilang asawa na
mali man ang napasok nyo or hindi ko sinasabing, basta napasok nyo yan eh. Pero yun nga, nagbuwis siya ng buhay. Pero bigyan pugay mo nga siya ngayon. Ano rin yung katapangan niya kasi yung marami sa inyo di naman talaga alam na mali yung paniniwala dahil na brainwash kayo ba? Sige nga. Ano man yun, sir? Yung asawa ko, kung baga, yung katapangan niya, sobrang kumpiyansa siya sa sarili niya kasi pare-pareho kaming batang-bata pa na pumasok loob. Sa loob. Kung hindi siya, Connection. tinamaan ba siya? Nasugatan? Ganyan-ganyan? May ano siya, may isang bisis na nagano sila na may TO sila na nasugatan siya. Hmm. May nasugatan siya sa paayatan. Pero saan nang gagaling ang tapang niya? May anting-anting siya. May mga ganun-ganun kasi ng mga bagay-bagay sa mga ano o sadyang Ano lang, matapang. matapang talaga siya, sir. Kasi, yung ano niya, yung nakalagay sa isip niya, mas paborito niya yung makipaglaban, makipagbarilan. Kasi, kung ilagay siya doon sa mga education, magbigay ng education sa mga masa, hindi niya kaya. Hindi bagay. Hindi niya bagay. Hindi niya, hindi niya gusto. Hmm. Mas, sabi niya, mas comfortable siya sa trabaho niya na maging makipaglaban, maghanap ng kalaban. May naranasan siya na nasugatan siya. Kunting mga mga sugat. Pero siguro isa 'yon sa nakadagdag ng tapang niya. Pero nung bata pa siya, may mga nasamahan niya ng mga tios na hindi ko na alam. Na Mga tactical offensive na nakasama siya, na bata pa siya. na hindi pa kayo Hindi pa. ano bang background niya? Ikwento mo, anong pagkakaalam mo sa asawa mo? Ano bang, bakit siya sumali? Saan siya lumaki? Ikaw lantad eh. Siya, saan siya? Ano siya, sir? Nakasali siya noon kasi yung brother ay, kumbaga brother-in-law niya. Hmm. Yun ang brother-in-law niya. Yun ang palaging nag-agitate sa kanya na Sumama. sumama siya. Yung sinabi ko na si Loding, Hmm. close, masyadong close sila. Hmm. At saka yung asawa ni Loding, yung pinsan niya. Yun ang nakasama siya. Kasi palagi siya yung na-agitate. Dito ka na lang. Huwag ka nang mag-isip na andun ka pa sa labas, hindi ka sasali kasi hindi ka naman nakapag-aral. Hmm. Pwede naman na dito ka naman mag-aral sa loob. Kung gusto mong mag-aral. Pero kung hindi mo gustong mag-aral, maka-experience ka pa na makipag-antayo sa sundalo. Makipag-barilan tayo ng sundalo. Masyadong matapang siya, sir, kasi doon sa lugar nila, lagi siyang volunteer na gigit-gitin niya yung So git-git siya. git-git siya ng Git-git siya. Doon siya nakapractice na. doon siya, sir. Kahit na ganun pa yung detachment, sir, yung kinampuan ng sundalo, daan talaga siya doon sa gitna. Yung mga pinsan niya, siya ang siya yung nakaturo at saka nagbansay na ang tapang nyo, dapat ganito, ganyan. Safety, kailangan yung sarili nyo, safety nyo, pero makukuha niyo kung anong gusto niyang gawin sa mga sundalo, sa mga kalaban. Ayun, iyak na iyak yung mga pinsan niya na dinala niya ng nagigit-git sila eh. Dahil Dahil sa takot, baka sila ang maunahan. ang asawa Kasi mo. dahil siya, Ang yung asawa ko, sabi niya, huwag kayong maganon kasi hindi yun yung makuha yung target nyo kung palaging takot kayo siya. Hindi naman tayo, kasi ang sundalo, sabi nila, alam na dati sa amin, alam namin ang galaw ng sundalo kasi sa paligid ng kinakambuhan ng mga masa, ng sundalo, yung mga masa doon na nakapaligid, mga kapatid, pinsan niya, mga magulang niya, ganun. Yun ang siya, yung, kumbaga, tiwala siya sa sarili niya kasi ang mga
kapamilya niya, yun ang magdepend sa kanya na hindi talaga siya malaman. Bilang tatay, kamusta siya? Wala man siyang tatay na. Patay Ha? na siya. Patay ng tatay. Hindi, bilang ama ng mga anak mo. Mga anak niya. Ano siya, sir? Medyo, kung makita niya yung anak niya, malambot siyang ama. Pero, pag doon na siya sa, balik na sa trabaho, medyo, di na niya masyadong iniisip yung mga anak niya. Ako ang palaging nagpupo sa kanya, uwi na tayo, bisita tayo, ganun. Mga anak natin. Pero hindi nung buhay pa siya, hindi nyo iniisip na bumaba. Nag-isip na kami, sir. Pero siya talaga ang hindi. Ayaw. Ayaw niya. Ayaw niya dahil Ayaw niya dahil sa baka patayin siya dahil sa mga ginagawa niya dati sa lugar nila na maraming mga tutukan doon na siya ang nagdala-dala ng nakipagtira. Palagi siyang nagigit-git, may pa siya, may pinsan pa siya na siya ang nakapatay. ay ganon. May mga ganon siyang mga nagawa. Siya, takot siya. Takot siya na hindi siya kumbaga, mapatay siya na hindi siya mapatay siya, pero hindi siya Laban. sa magpatay sa kanya. Gusto niya makapatay siya, may mapatay siya. Kumbaga, sabi niya, yung baril ko na yun, yung 9mm ko to, sabi niya, makukuha niya to pag namatay na ako. Yan na yan. Yan na naman ang isang mga aksyon na episode ni Corporal Takin.